Nagsisimula ang eksena kay Ketchupman, isang superhero na hawak ang kalaban at ibinato ito sa isang gusali. Agad niyang sinundan ito ng isang malakas na suntok na tuluyang nagpabagsak sa kalaban. Palakpakan ng mga tao para kay Ketchupman at inianunsyo ng isang reporter ang kanyang tagumpay. At agad nag-post ang hero na si Ketchupman. At ito ay ipinapakita bilang isang palabas sa TV na pinapanood ni Kang na sobrang naaliw. Habang katabi niya, biglang nagising si Juri, nagulat sa pagbulong-bulong ni Kang dahil sa paghihintay para sa susunod na episode. Nagulat si Kang nagising pa si Juri at handang pag-usapan ang palabas sa kabila ng kanilang pagod mula sa mga labanan kahapon. Si Kang, inaantok pa, ay nagsabi na kamangha-mangha ang palabas ngayon at pinapaalalahanan si Juri na siguraduhing manood ng replay mamaya. Binanggit niya na nasa New York si Ketchupman. At agad naisip ni Juri na baka ma-spoil ni Kang ang episode kaya pinigilan siya. Habang, naalala naman ni Kang ang sinabi ni Nangi na para siyang si Ketchupman, at galit na sumagot subalit sa loob-loob ay natutuwa na maikumpara sa kanyang idolo. Naiinis na si Juri at sinabing mahigit 100 beses na niyang narinig yon kay Kang. Nagpasya si Juri na matulog ulit, ngunit biglang naalala at sinabi na hindi pala kanselado ang klase ngayon ni Kang. Nabigla si Kang at galit na nagtanong kung bakit ngayon lang ito sinabi ni Juri. Agad nag-asikaso si Kang at nagsasabi naman si Juri na nakalimutan niyang sabihin ito. Naalala niya na sinabi na balik na sa normal ang lahat mula nang matalo agad ang inyuman na banta. Samantala, nasa labas na ng bahay si Kang, kaya't sumigaw si Juri na huwag magmadali at isara ang pinto, na sinasabing abala ito. At ang eksena ay lumipat sa mataong kalsada ng Incheon, habang papunta sa paaralan ang mga estudyante. Sa gitna ng karamihan, naririnig ni Kang ang masiglang usapan tungkol sa kamakailang labanan na kinasasangkutan ng superhero na tinatawag na Whitecap. Isang estudyante ang nagtatawa at sinasabing natalo si Whitecap sa live broadcast. Ikinukwento kung paano madaling hinarang ng isang kalaban ang kanyang suntok. At isa pang estudyante ang tumutol, sinasabing hindi naman natalo si Whitecap at tinawag na tanga ang naunang nagsalita. Tinanong agad naman ito ng isang estudyante kung ano ang nangyari. Iginiit na malinaw na nasa alanganin si Whitecap base sa sitwasyon. Ang isa pang estudyante ay nagagalit at sinasabing, kahit ano pa si Whitecap ito pa rin ang pinakamahusay. At tinanong pa nito kung siya ba ang lalaban kapag may dumating na mga halimaw. Sinasabing wala itong karapatan na manghusga dahil buong araw lang itong naglalaro ng PUBG. Sumagot ang unang estudyante ng galit kung bakit siya nito inaaway. At sumagot naman ang ikalawang estudyante na sinasabing huwag maliitin si Whitecap dahil ito lang ang lumalaban sa mga inyuman at isinusugal ang buhay dahil ito ay isang bayani. At hindi naniniwala na isa itong bayani, at sinasabi ang isang chismis na si Whitecap daw ay isang cyborg na ginawa ng militar. Tumugo naman ang isa na bakit ito naniniwala sa walang kwentang chismis. Habang makikita naman si Kang na biglang nagulat na may nakakatawang ekspresyon sa mukha sa narinig nito, at ang isang estudyante ay nagbabanta na kung siya daw si Whitecap ay bubugbugin niya ito. Sumagot naman ang isa pa na sobrang paghanga nito kay Whitecap at tinutukso nito na hindi naman ito alam lumaban at hinahamon na suntukin siya nito at tumawa dahil baka masaktan lang ang kamay nito, subalit aksidenteng nasiko ng isang lalaki sa likod nila. Nagalit ang lalaki, na kilala bilang Choi Taik, at nagsimulang magmura at magbanta sa mga estudyante. Nagmakaawa ang mga estudyante ng paumanhin, ngunit takot na takot sila nang makilala kung sino siya. Napansin ni Choi Taik ang isa pang estudyante, at ito ay si Kang na nakatitig sa kanya at galit na kinompronta ito. Subalit agad na nagsorry si Kang at lumayo. At habang nakatitig kay Kang at sa mga estudyante, galit na sinabi ni Choi Taik na tatandaan niya ang kanilang mga mukha, lalo na si Kang. Binalaan niya si Kang na huwag nang tumitig sa kanya kung ayaw niyang mabulag. Umalis si Choi Taik habang nagmumura tungkol sa paaralan, iniisip ng isang estudyante habang nakatingin kay Choi Taik na umaalis na bakit may suot ito na panlamig sa buwan ng Mayo at wala man lang dala itong bag at tinawag niya itong hangal at walang kwenta. Sinabi ng estudyante sa kasama niya na malaki ang problema nila. Nagtanong ang kasama kung sino si Choi Taik, at sinagot ng estudyante na miyembro ito ng Gundugang, isang mabagsik na gang na nabuo ni Park Gundo, na nagtatag ng kanyang dominasyon sa pamamagitan ng pagtalo sa lahat ng kilalang mga mandirigma sa lugar. Ang gang na ito ay kilala sa kanilang lakas, na higit pa sa karaniwang mga high schooler, at kinatatakutan sa buong Incheon. May mga balita na karamihan sa mga miyembro ng gang ay lumipat na sa Seoyon High, at dahil bago pa lang ang paaralan na ito ay kulang sa mga nakatataas na mag-aaral na nagiging playground nila. Isang estudyante ang nakilala si Choi Taik
at ito ay isa sa kapitan ng gang. At ang isa pang estudyante, matapos marinig ito, ay nagpahayag ng pagkabigo at takot na pagtanto ang delikadong kalagayan ng paaralan sa presensya ng gang. Lipat ang eksena sa isang silid-aralan kung saan isang babae ang gumising sa isa pang babae na natutulog sa kanyang upuan. Nabigla ang nagising na babae at nagtanong kung ano ang nangyari. Pinagalitan siya ng isa pang babae dahil natutulog agad ito sa umaga at binalaan siya na baka masaktan pa siya lalo at pinapayuhan siyang itigil na ang pagboboxing. Sumagot naman ang antok na babae, tinatanong kung bakit siya ginugulo at kung ina ba niya ito. Ang unang estudyante ay kinilala bilang si Eo Jinjo mula sa Class 8 at habang patuloy ang kanilang pag-uusap, bigla silang huminto nang makita si Kang na naglalakad palampas sa kanila. At bigla tinawag siya ni Eo Jinjo at sinabi na bukas ang kanyang zipper. Parehong tiningnan ni Kang at ng isa pang babae ang kanyang zipper. Tumawa si Eo Jinjo at sinabing aalis na siya at pinuri ang mga kaklase ng kaibigan niya dahil cute sila. Nahihiya si Kang at napagtanto na bukas nga ang kanyang zipper. Tumawa naman ang isa pang babae at sinabihan si Eo Jinjo na umalis na at huwag nang bumalik. Sinabi pa nito kay Jinjo na amoy sigarilyo siya. At nanatiling tahimik lang si Jinjo. At sinabi ng babae kay Jinjo na itigil na ang pagsama nito sa ilang mga lalaki. Sumagot si Jinjo sa pamamagitan ng pag-ulit ng sinabi sa kanya ng babae kanina, tinanong kung ina ba niya ito at sinabihang huwag siyang guluhin. At nanahimik lang ang babae sa narinig nito. Subalit, biniro ni Jinjo na kung ititigil din niya ang pagboboxing, maaaring pag-isipan niya rin ito at agad ding umalis. At napaisip din ang babae, subalit sinabi niya na baliw si Jinjo. Samantala, biglaang tumingin ang babae kay Kang, na nahihiya pa rin habang inaayos ang kanyang zipper at nagmumura sa hindi tamang oras ng sitwasyon. At biglang binaliwala ng babae si Kang at tumawa sa isip at tinawag din itong baliw. At ang babae ay kinilala bilang si Hong Muhi, isang first-year student sa Class 3 ng Siuyeon High. Nagbago ang eksena sa Atlantic Ocean. Isang bangka ang makikita sa gitna ng karagatan at bigla, isang paggalaw mula sa dagat ang napansin ng isang mangingisda. Napansin niya ito at nagulat, tinatanong kung ano yon. Ang eksena ay naganap sa isang bangka sa Atlantic Ocean, 5 minuto bago ang pangyayari. Nag-uusap ang dalawang mangingisda. Napansin ng isang mangingisda ang isang penguin na manika at nagtanong kung ano yon. Ipinaliwanag ng isang mangingisda na kaarawan ni Ruby ngayon at binili niya ang penguin na manika dahil mura ito sa port. Dagdag pa niya na pangarap ni Ruby na pumunta sa Antarctica upang makakita ng mga penguin, kaya't binili niya ito para sa kanya. Naniniwala siyang magugustuhan niya ito. Tinanong ng unang mangingisda kung makikita niya si Ruby ngayon. Sumagot ang pangalawang mangingisda na matatapos ang kanyang shift sa tanghalian at agad siyang uwi dahil halos naninirahan na siya sa bangka kaya baka makalimutan na ni Ruby ang kanyang mukha. Tinukso siya ng unang mangingisda, tinatanong kung sinabi iyon mismo ni Ruby. Kumpirmado ng pangalawang mangingisda, sinasabing kaya na ni Ruby magsabi ng kung ano-anong bagay ngayon, at napansin na ng isang mangingisda ang isang kakaibang bagay sa tubig at nagtanong kung ano yon. Biglang lumitaw ang isang halimaw at inatake ang bangka. Nabigla ang isang mangingisda nang makita ang halimaw at napagtanto niyang patay na ang kanyang kaibigan sa tabi ng nilalang. Nagbago ang eksena sa isang silid-aralan sa Siuyeon High School. Ang guro na si Park Chang-sik ay nakatayo sa harap ng klase at ipinaliwanag na mas madalas na lumilitaw ang mga halimaw na may 3 insidente na nangyari ngayong taon. Binanggit niya na ang takot ng publiko ay nasa pinakamataas na antas at inilarawan ang mga halimaw, sinasabing mapanganib at hindi mahulaan ang kanilang paglitaw. Ipinapaalam niya sa klase na pag-uusapan nila ang tungkol sa mga inhumans ngayong araw dahil marami na silang napag-usapan sa kanyang subject noong nakaraang linggo. Napansin ng guro na si Park Chang-sik na masyadong excited ang kanyang mga estudyante dahil walang aralin sa math. Iniisip niya ito at pagkatapos ay kinausap ang klase, sinasabing malamang alam na nila ng kaunti ang paksa. Ipinaliwanag niya na ang inhumans ay eksaktong tulad ng sinasabi ng pangalan nila, isang uri na hindi tao. Pinaliwanag ni Park Chang-sik na ang mga inhumans ay may hindi kapanipaniwalang lakas na kayang sirain ang isang dump truck o isang tangke sa isang hampas, at ang kagalingan upang tumakbo sa bilis na 200 km/h. Inilarawan niya ang mga ito bilang tunay na superpowered monsters, at binanggit na tila instinctively nilang sinusubukang patayin ang mga tao. Ipinagpatuloy ng guro ang pagpapaliwanag sa klase tungkol sa mga inhumans,
Sinasabing maliban na lang kung direktang nakaharap ng isang tao ang isang Inhumans, hindi nila maiintindihan kung gaano ito nakakatakot. Ibinahagi niya ang kamakailang impormasyon mula sa United Nations, na nagsasaad na sa nakaraang 5 taon, may kabuang 37 kaso ng paglitaw ng Inhumans, na nagresulta sa 517 na pagkamatay. Partikular sa Korea, may 6 na insidente ng Inhumans, at ang kamakailang insidente sa Incheon Port ay nagdala ng bilang sa 7. Binanggit niya na ang insidente sa Incheon, na nangyari kahapon, ay nagresulta sa 14 na napagkamatay, at tinawag itong isang ganap na trahedya. Sinabi rin niya na sa 5 sa 7 insidenteng ito, isang superhuman na kilala bilang The White Cap ang lumitaw at nagresolba ng mga sitwasyon. Binanggit din ng guro ang mga lugar tulad ng Mokpo, Samchok, Taean, or Yudong, at Incheon Port kung saan lumitaw ang tinatawag na White Cap upang talunin ang mga Inhumans. Ipinaliwanag niya na ang paglitaw ng mga misteryosong halimaw at isang superhuman ay nagdulot ng maraming teorya at chismis, ngunit lahat ng ito ay walang basehan. Naniniwala ang mga eksperto na nananatiling ganap na nakatago sa lihim si White Cap, inilarawan na kasing misteryoso ng mga Inhumans, at sinasabing si White Cap ay naging simbolo ng pag-asa para sa maraming tao. Pagkatapos ay inilipat ng guro ang pansin sa isang problemang muling naging sentro ng atensyon, ang 2 insidente na naganap bago lumitaw si White Cap. Ang unang insidente na nagpaalerto sa mundo tungkol sa pag-iral ng mga Inhumans, ang insidente sa Pohang noong 2015 kung saan 15 tao ang namatay at natagpuan ang bangkay ng isang Inhuman na tila natalo ng isang tao. Isang tunay na misteryosong pangyayari. Noong sumunod na taon, Enero 2016 na, naganap ang trahedyang insidente sa Gangneung na nagresulta sa 75 pagkamatay at higit sa 100 sugatan. Ang insidenteng ito ang nagpakilala sa unang hindi natalong Inhuman, si Heptahorn, na pinangalanan dahil sa kanyang 7 sungay. Ayon sa ilang nakaligtas, sa gitna ng kaguluhan, isang malaking lalaking may mahabang buhok ang lumitaw at nakipaglaban kay Heptahorn na nagmarka sa unang kilalang pakikipagharap sa isang Inhuman. Ipinaliwanag ng guro na pagkatapos mawala ang lalaking may mahabang buhok, ang Heptahorn ay unti-unting naglaho sa kalangitan. Ang kahilahilakbot na insidenteng ito na hindi nalutas ay siniyasat at inanalisa ng mga eksperto at opisyal ng gobyerno. Kanilang inisip na ang lalaking may mahabang buhok na pinaghihinala ang isang superhuman ay pinatay ng Heptahorn na pagkatapos ay nagtago upang magpagaling at magplano ng pagbabalik. Dahil sa insidenteng ito, itinatag ang Center for Inhuman Disaster Alert. Nag-assign ng alert levels para sa paglitaw ng mga Inhumans, at itinatag ang Inhuman Subjugation Special Task Force, isang espesyal na unit ng militar, upang harapin ang mga banta na ito. Ipinunto ng guro ang pinakamahalagang punto na dapat isaalang-alang. Tinanong niya ang koneksyon sa pagitan ng lalaking may mahabang buhok na nakipaglaban sa Heptahorn, tinatanong ang kanyang kapalaran at kung siya nga ba ay talagang namatay. Nagtaka rin siya kung nasaan ang napakapanganib na Inhuman na Heptahorn na diumano'y pumatay sa lalaking may mahabang buhok. Binanggit niya ang White Cap Superhuman na lumitaw noong panahong nawala ang parehong lalaking may mahabang buhok at Heptahorn at tinanong ang kanyang pagkakakilanlan. Nagtanong siya kung talagang walang kaugnayan ang 2 superhumans na lumaban para sa sangkatauhan. At sa huli, itinaas niya ang pinakamalaking tanong, saan nagmula ang mga ito? Subalit, napansin na ng guro na natutulog na ang kanyang mga estudyante at nainis. Sinubukan niyang gisingin sila, pinaalalahanan na kahit hindi siya nagtuturo ng tradisyonal na aralin, hindi ibig sabihin na pwede na silang matulog. Habang malapit nang tumunog ang kampana, binigyang diin niya ang isang huling punto. Ang tungkulin ng isang estudyante ay matuto, ngunit ang pinakamahalagang bagay para sa kabataan na kinabukasan ng lipunan ay magkaroon ng malalim na interes sa kasalukuyang lipunan. Binibigyang diin niya na hindi nila maaaring tanggapin lamang ang ibinibigay sa kanila, dapat silang aktibong makilahok sa mundo sa kanilang paligid. Hinihikayat ng guro ang kanyang mga estudyante na huwag mag-focus lamang sa kanilang mga libro sa math o sa paglalaro. Nagsumamo siya na magkaroon sila ng mas malaking interes sa mundo, ipinapahayag ang kanyang tapat na opinyon bilang kanilang guro. Pagkatapos, tinapos niya ang klase at umalis ng silid. Ang eksena ay nagbago kay Park Chang-sik sa kanyang kotse, nakikipag-usap sa telepono. Sinabi niya sa kanyang asawa na kakalabas lang niya ng klase at papunta na siya. Ipinaliwanag na umalis siya ng maaga matapos magbigay ng maiksing lecture sa kanyang mga estudyante. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagdating ng maaga dahil anibersaryo ng kamatayan ng isang tao. Siniguro niya na darating siya agad at tinapos ang tawag. Pagkatapos,
Tinitingnan niya ang larawan ng kanyang anak at umiiyak na sinasabi sa sarili na kailangan niyang pumunta. Binibigyang diin ang pangangailangan na bisitahin ang kanyang anak. Emosyonal niyang sinasabi na kailangan niyang puntahan ang kanyang nag-iisang anak at mananalangin na hindi ito makatagpo ng mga halimaw sa langit. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.